Maligayang balik. Muling nanganganib ang gitnang silangan. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ginagamit ng Iran ang Hezbollah, hindi lang para takutin ng Israel gamit ang fiber optic drones, kundi para ilihis din ang atensyon mula sa mga ugnayan ng Iran sa Estados Unidos. Hindi lang ito tungkol sa Lebanon, kundi bahagi ng mas malaking laro ng paglilihis at pagpapalala. Samahan niyo kami dahil kasama ko si Amiad Cohen, Direktor ng Center for Israeli Liberty, para ipaliwanag ito. Amiad, buti at nakabalik ka. Salamat sa muling pag-imbita sa akin. Amiad, gusto kong maging diretsyo. Nakikita natin sa balita na ang bagong digmaan na ito ay, sa kasamaang palad, pumapatay sa ating mga sundalo na para silang mga madaling target. May sundalong ikakasal sa isang babaeng nakatira sa aming kalye at kalalabas lang ng mga imbitasyon. Sa kasamaang palad, napatay siya sa drone strike nung nakaraang linggo. Isa lang siya sa ilang pang biktima nito. Talagang mas pinaigting ng Hezbollah ang kanilang mga pag-atake sa Israel. At gusto kitang tanungin, ang isang salita ba na naglalarawan dito ay Iran? At maari mo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang nangyayari dito? Kaya hindi. Hindi Iran ang namumuno sa labanan sa ngayon sa Lebanon. Hezbollah, pilit tumutulong pero komplikado sila at hirap tumulong ngayon dahil inuuna nilang iligtas ang sarili nilang rehimen. Napaka-komplikado ng Lebanon at hindi ako sang-ayon sa palagay. Ang operasyon sa Lebanon na yon ay napakatagumpay sa estratehikong paraan at sa tactical na paraan. Kinuha ng IDF ang katimugang Lebanon na halos walang naging paglaban mula sa Hezbollah. Hindi ito maiisip noong ika-6 ng Oktubre, 2023. Nasa loob na kami at sinisira ang infrastruktura. Ilang oras lang ang lumipas nang ipaalam nila sa mga taga-Nabatia, isang lungsod na may 100,000 katao sa hilaga ng Ilog Litani na lumikas sa ibang lungsod. Ito ay lungsod ng mga Shiite malapit sa kastilyo ng Beaufort. Estratikong lugar ito na pinaalis ng IDF ang mga tao dahil sa sakupin at sisirain nila ang lahat ng infrastruktura ng Hezbollah sa lungsod. Estratehiko ito at hindi kailanman magiging opsyon kahit na naging matagumpay ang operasyon. Ang pagtutok sa mga drone ay nakaliligaw dahil kulang ito. Para itong tumitingin ka sa sitwasyon sa napakakitid na lente at hindi mo nakikita ang mas malaking larawan. Ulitin ko, sinakop ng IDF ang halos 50% ng Timog Lebanon, Timog ng Litani at patuloy silang sumusulong. Ang mga tropa ng IDF ay dahan-dahan at sistematikong gumagalaw pa rin. Walang populasyon sa Timog ng Ilog Litani. Gumagana ito. Ang mga drone ay tactical na issue na mahirap lutasin at sinusubukan pa ring solusyonan ng mga Ruso at Ukranyano. Hindi ito estratehikong problema. Ang katotohanang may sundalong IDF sa kabila ng hamon at tapang at nawalan din ako ng kapitbahay noong nakaraang linggo. Iyan ang digmaan. Nawawalan ka ng mga sundalo at ang bilang ng mga sundalong nawala sa IDF nitong mga nakaraang buwan ay umabot ng 11. Samantalang ang Hezbollah ay nawala ng 3,000. Hindi yon patas na paghahambing. Ang IDF ay kumikilos na ngayon sa katimugang Lebanon at sa wakas ay lulutasin ang matinding problema ng estado ng Lebanon. Hezbollah na isang sangay ng Iran. Pero ngayon, ang ulo ng ahas ay tinatarget na ng Amerika at Israel. At ang ahas, sabihin na natin ang katawan ng ahas, bahagi nito, ang Hezbollah ay tinatarget ng Israel. Naniniwala akong sa mga susunod na buwan, hindi na magiging malaking puwersang militar ang Hezbollah sa Lebanon at posibleng bumaliktad pa ito laban sa bansa. Bukod dito, estratehikong pinahina na rin ang Iran. Sa pananaw ng geopolitika, mas maganda ang kalagayan natin na yon kaysa dati. Pinahahalagahan ko ang sinabi mo at sang-ayon ako. Malaking tagumpay ito. Ang gusto ko talagang gawin at gusto ko maintindihan dahil maraming balita na lumabas na ito ay bagong anyo ng lumang uri ng pakikidigma. Ibig sabihin quad drone ito, yung klase na nabibili ng anak mo sa tindahan sa Amerika, isang DJI quad drone. May granada ito na nakakabit gamit ang fiber optic cable na abot 9 na kilometro. Bago tayo pumunta sa technical na detalye ng drone at iba pa, tingin mo ba may utos mula Iran sa Hezbollah na palakasin ang hakbang laban sa Israel? Kailangan naming ilipat ang atensyon ng mundo sa rehiyon ninyo para hindi kami mapansin. Sa simula ng operasyon ng Epic Fury, Shagat Aryeh, ang sagot ay oo. Ayaw ng Israel na sumali ang Hezbollah.
Nang sumali sila, todo na ang Israel para wasakin sila. Hindi na yun mahalaga. Lumalaban na ang Hezbollah para sa kanilang kaligtasan. Walang saysay ang mga mensahe mula sa Iran. Wala na silang ibang pagpipilian dahil hindi sumusuko ang IDF na yon. Tatapusin namin ang Hezbollah ng tuluyan. Ngayon, hindi mo pwedeng isuko ang 50,000 o baka 40,000 Shiite sundalo sa lambak ng Beka. Sinisira namin lahat ng infrastruktura nila. Kagabi, naglunsad kami ng 100 airstrike sa lambak ng Beka na siyang punong himpilan at dekada ng nagsilbing ligtas na lugar at safe zone ng Hezbollah para palakasin ang kanilang puwersa. Ipaliwanag kung nasaan ito sa mapa. Kaya kapag tingnan mo ang mapa ng Lebanon, parang Malbin. Isa itong parihaba. Isa itong parihaba. Ang parihaba. Ang hilagang silangang bahagi ay ang lambak ng Bekaa na pinoprotektahan ng mga bundok, ang mga bundok ng Shof at mga bundok ng Lebanon at Hermon mula sa timog. Hiwalay itong lugar na walang aktual na prenteng militar mula sa panig ng Israel. Hangganan ito ng Syria sa ilang antas. Syria sa silangan at sa hilaga. Kaugnay ito ng Israel sa heograpya. Sistematikong inaatake ng hukbong panghimpapawid ng IDF doon at sinisira ang mga infrastruktura. Mayroong 800,000 na mga refugee sa loob ng Lebanon ngayon. Mga Shiite refugee na nasa loob ng Lebanon na naglalagay ng matinding presyon sa populasyon ng Shiite na mag-adjust dahil nakikita nilang wasak ang kanilang mga bahay sa katimugang Lebanon. Nakikita nilang winawasak ng IDF ang mga gusali sa Dahiyeh. Kagabi, bahagyang tinamaan muli ng IDF ang Dahiyeh. Natatakot silang muling umatake ang IDF tulad noong simula. Sa unang pagkakataon sa ilang dekada, may kalamangan ng Israel sa Lebanon. Kung magpapasya tayo ng estratehiko na tapusin ang laban, tapusin ang digmaan, at sa pamamagitan ng pagsira sa Lebanon, pasensya na, pagsira sa Hezbollah, hindi Lebanon, pagpapalakas sa estado ng Lebanon. At ito ang dahilan kung bakit nakikipag-usap tayo sa Lebanon ngayon upang magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan sa kanila. Na ngayon, ang Lebanon ay tutol sa Hezbollah. Kaya't pinapatay natin ang Hezbollah. Ang kanser, ang katawan ay Lebanon. Lebanon ba? Sinusubukan naming makipagkasundo sa kanila para sa isang kasunduang pangkapayapaan at tulungan sila na wasakin ang cancer na ito na mayroon sila. Sa ngayon, hindi ko nakikita magkakaroon ng totoong kasunduan sa kapayapaan sa Israel at Lebanon. Dahil kapag tinamaan natin ang Hezbollah, maaari magsimula ang digmaang sibil sa Lebanon na isang bigong estado na walang pera. Umaalis ang mga tao sa bansa hanggat maaari. Kakatanong lang ng Hezbollah. 3 araw na ang nakalipas nang ianunsyo nilang magsisimula ang digmaang sibil at tinawag nila ang lahat ng Shiite para sakupin ang bansa. Bakit nila ipinipilit yan na yun? Ang tanong ay tungkol sa alternatibo at sa alternatibo ng pagkawasak. Kung kontrolado ng Sunni at Maronite ang bansa, parang paghihigantihan ang mga Shiite dahil sinira nila ang bansa nitong mga taon. Nasa komplikadong posisyon sila dahil sa Israel at sa ating hangaring lumaban sa digmaan ng Lebanon. Ngayon, maganda ito, may potensyal dito na magdala ng kapayapaan sa Lebanon. Ako'y nagdududa. Bakit? Sa tingin ko, kung aalisin ng Hezbollah, ayon sa ipinapakita ng mga mainstream na institusyon sa kanluran at Israel, ang problema ba talaga ng Lebanon ay Hezbollah? Kung alisin ng Israel ang Hezbollah, ibig bang magiging pro-Israel ang Lebanon at makikipag-usap na sila? Kaya hindi Hezbollah ang problema. Sila ang puwersang militar ng populasyong Shiite at 35% ng Lebanon ay mga Shiite. Sila ay mga Muslim jihadist, parang isyong pangkultura ito. Alam mo, hindi Hamas ang problema, kundi ang populasyon ng Gaza. 80% ay sumusuporta sa pagpatay at panggagahasa ng mga sanggol. Kaya tulad ng mga batang Hudyo, malinaw naman. Kaya ang problema, madalas nating tinitingnan ang puwersang militar, ang puwersang politikal, bilang kalaban. Isa itong maling palagay ng kanluran. Ang problema ay kultura. Ang problema ay mga particular na relihiyon na ayon sa kanilang kahulugan ay gustong wasakin ang kanilang mga kaaway. At tayo ay kufa. Tayo ay mga erehe. Mga erehe. Mga erehe. Mga erehe sa mata ng Islam. Kufa, nga pala. May kaugnayan ito sa kufar. Ito rin ay kufar, parang kofar. At ang panloob na labanan sa pagitan ng mga Sunni at mga Shiite, ito ay labanan ng kapangyarihan sa pagitan nila. Kaya darating din ito doon. May kasaysayan sila ng mga digmaang sibil sa loob ng Lebanon.
Ngayon, ang totoong kwento sa likod nito ay dahil sa mandato ng Pranses mula 1,900 at 17 hindi mandato, pero parang ganon. Sykes-Picot-Picot. Pagkatapos ng kasunduang Sykes-Picot, sila ang namahala at ang konstitusyong ipinilit sa Lebanon ay batay sa demograpikong estruktura ng mga tribo noon. Hindi na ito mahalaga ngayon. Mababa ang representasyon ng Shiite kumpara sa populasyon nila, kaya may maraming problema sa Lebanon. Sa kasamaang palad, hindi ko nakikita ang solusyon sa malapit na panahon. So saan tayo dinadala nito? Ibig sabihin, laban natin ang Hezbollah at tama kang ideological na bunga ito ng maraming Shiite sa Lebanon. Kahit mawala ang Hezbollah, marami pa ring Shiite ang matitira. Maaring mauwi ito sa digmaang sibil sa pagitan ng Sunni, Maronite at Shiite. Saan mapupunta ang Israel sa pangmatagalan? Ilarawan mo sa akin ang sitwasyon sa loob ng 5, 10, 15 taon. Una, dapat magkaroon ng malinaw na hangganan ang Israel para maprotektahan ang sarili. Mula pa sa simula ng digmaan at bago pa ngayon, ipinaglaban ko ito sa aming mga estudyante na ang Ilog Litani ang hilagang hangganan ng Israel. Ito ay harang laban sa ibang bansa o puwersang militar sa hilaga ng Israel. Ipaliwanag kung bakit at gaano ito kalayo sa loob. 20 kilometro ito sa hilaga ng hangganan ng Israel at nasa silangang bahagi ang IDF na yon. Ito ay sabihin na nating 1,000 talampakan ang taas sa silangang bahagi nito, parang lambak na nagsisilbing harang. Isa itong geographical na harang para sa mga tropa na sumalakay. Ang hangganan na yon ay hindi kayang ipagtanggol base sa geograpya. Ito ang malinaw na hangganan ng Israel at Lebanon. Ngayon, tungkol sa mga long-range missile, sa tingin ko, natutunan ng Israel ang leksyon na hindi tayo pwedeng magkaroon ng puwersang militar na may banta sa Israel, lalo na kung may mga long-range missile. Sana ay hindi ito maitayo sa susunod na ilang taon. Ang totoong banta na kadalasang hindi napapansin ay ang Syria at Turkey. Kaya habang bumabagsak ang Iran sa pananalapi, humihina rin ang kanilang dominasyon sa gitnang silangan. Nagbubukas ito ng daan sa pagyusbong ng alternatibong puwersa. Umangat ngayon ang Turkey bilang isang malakas na anti-Semitikong bansa, bully, relihiyon, Muslim Brotherhood na siyang pangunahing kaaway. Kung isipin mo, matatapos din sa huli ang digmaan ng Russia at Ukraine. Ngunit ang Russia at Ukraine ay may malaking industriya ng militar na kailangang ibenta ang mga produkto sa iba. At isipin mo ang isang hukbong Syrian na binuo gamit ang industriya ng militar ng Russia, binili ng Turkey at kontrolado ng Turkey sa hilagang hangganan ng Israel. Kaya makakakita ka ng kakaibang mga pangyayari sa hilagang hangganan ng Israel. Para sa pangmatagalan sa Israel, dapat tayong magkaroon ng malaking hukbo na kayang magdepensa at magmaniobra sa lupa gamit ang mataas na intelihensya at hukbong panghimpapawid. Pero kailangan natin ng geograpya para ipagtanggol tayo. Kaya meron tayong bundok Hermon, kaya kailangan natin ng Ilog Litani, kaya meron tayong buffer zone sa loob ng Syria. Hindi natin matitiis ang hangganan na walang higit na geographical na kalamangan kaysa sa kaaway. Pag-usapan natin ang aktwal na presensya sa lupa. Mas matagal kang nanatili sa Lebanon. Dahil sa iyong estratehikong pag-unawa, napanood ko ang mga lektura mo tungkol sa Lebanon mula pa noong Oktubre 7 at kahit bago pa noon, at masasabi kong tama ang iyong mga prediksyon sa maraming bagay. Ikaw ang unang taong narinig kong nagsabing dapat ilipat ng Israel ang hilagang hangganan nila hanggang Ilog Litani. Ngayon, mukhang tinatanggap na yon, kahit de facto lang at hindi de jure, kahit hindi natin ito i-anunsyo na doon talaga dapat ang hangganan. Nandun ka na, pamilyar ka sa lugar. Nakarating din ako roon kasama ka sa Hermon. Sinira ang Israel ang 70% na malalayuang sandata ng Hezbollah. At salamat sa Diyos, hindi nangyari ang mga senaryong bumagsak ang mga gusali sa buong Tel Aviv. Nakakagulat na bumalik na naman sila sa dati. Naintindihan ko na hindi naman malaki ang mga numero, pero bumalik na sila ngayon sa maliit na aparato na may fiber optic cable na parang hindi mapipipigilan. Pwede mo bang ipaliwanag paano ito gumagana at bakit ito epektibo sa Lebanon? Gusto ko ring maintindihan kung ano ang ginagawa para mapigilan ito. Dahil sabi ng mga kwento, humihingi ng lambat ang mga sundalong Israeli sa mga mangingisdang Lebanese para mapigilan ang mga iyon. Oo, kaya isipin mo na lang ang paglipat mula sa mga espada at palaso papunta sa mga rifle.
Kaya ang palaso ay maaari mong pakawalan mula 10, 15, 30 metro, kung malayo-layo ay hanggang 150 metro. Ayos! Kaya na ng mga baril umabot ng 500 o 900 metro at mas malayo pa ang sniper. Isa itong tactical na pagkakaiba na binabago ang labanan, pero hindi ito isang estratehikong banta. Hindi mo kayang manalo sa isang ground maneuver gamit ang mga drone. Oo, napipipila nito ang IDF dahil sanay kami sa isang uri ng dominasyon sa labanan na ang mentalidad ay nakikita ko ang kalaban, nakikita niya ako. Nasa harapan kami ng isa't isa. Ngayon, dahil sa mga drone, hindi na lang ako tumitingin sa 2 dimensyon, kundi pati sa 3 dimensyon ng mundo. Sa kasalukuyan, nasa panahon tayo kung saan may malinaw na tactical na bentahe ang mga cyber optic drone laban sa tagapagtanggol. Sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon, makakahanap ang IDF ng tactical na solusyon. Sa palagay ko, nagsisimula na ito ngayon. Hindi isang depensibong solusyon, kundi isang aktibong solusyon. Hindi isang pasibong bakod na tumutulong na rin, kundi isang aktibong sistema ng depensa gamit ang mga laser at marami pang technological na solusyon. Sa kasaysayan ng teknolohiyang militar, laging may hindi pagkakapantay-pantay. Noong ikalawang digmaang pandigdig, walang depensa. Ang mga tangke ay tactical na pinoprotektahan armado para sa mga bala ng baril, pero hindi sila protektado laban sa iba pang bagay at laging may hindi pagkakapantay-pantay. Dumami ang nasawi nun dahil kulang ang panangga gaya ng Iron Dome noong ikalawang digmaang pandigdig. Ngayon, ibang uri ng hindi pagkakapantay-pantay naman at pinalalaki ito bilang tactical na issue. Ipinapakita nito ang iba pang estratehiya. Kung magpapagalaw ng tropa sa Lebanon, tinatayang 500 hanggang 1,000 at 500 ang magiging casualty ayon sa IDF. Malayo ang mga bilang na yon. Ngayon, sinasakop na natin ang Timog Lebanon, gumagalaw sa loob at kinukuha ang teritoryo na wala pang 10 ang bilang ng nasasawi. Hindi ko sila minamaliit. Tactical lang ang banta at may solusyon dito. Hindi ito estratehikong issue. Salamat sa paglagay niyan sa tamang pananaw. Gusto kong mag-focus ngayon sa mga pag-atake ng Israel na ginagawa natin. Buti na lang, mas pinaigting nitong mga nakaraang araw. Bago ko talakayin ang internasyonal na balita, anong nagbago? Parang may nalampasan tayong hangganan. Ang punong ministro ay nagsalita ng matindi na lalaban tayo hanggang dulo na nagbibigay ng pag-asa sa mga tao, ministro ng depensa, hepe ng kawani. Ngayon, naglabas kami ng ulat sa lambak ng Beka, sa iba pang lugar at sa lungsod ng Magara na baka napuntahan mo na para sa mga taong lumikas. Ano ang mga pagbabagong nangyari nitong mga araw? Kaya tandaan natin, tigil putukan tayo. Madalas makalimutan ng mga tao, pero ngayon ay may karagdagang 45 araw na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah na tila paghahanda para sa 2026. Pero dahil ito ay tigil putukan, pero hindi naman talaga tumigil ang putukan. Oh, parang araw-araw sabihin na nating may mga mainit na enkwentro sa pagitan ng mga operatiba ng Hezbollah at ng IDF. Ngayon, limitado ang IDF. Hindi ito makakilos dahil sa tigil putukan, pero tuloy ang aming opensiba para tigilan ang Hezbollah at nagsasagawa kami ng tactical na atake. Ang nangyari nitong mga nakaraang araw, nagsimulang umatake ang Hezbollah sa mga bayan sa loob ng Israel. Nagpapadala ng mga drone sa timog. Kaya ngayon sabi ng IDF, tumigil kayo, gaganti kami, tutugon kami. Isa itong laro. May 2 antas na nangyayari. May estratehikong diplomatiko na antas at taktikal na antas ng mga sundalo o operasyon ng batalyon o brigada. Ang ginagawa ngayon ng IDF ay nililinis nila ang lahat ng hawak nila ngayon at lahat ng mga bayan na kontrolado natin ngayon, nililinis natin. Ang paglilinis ay ginagawa bahay-bahay. Sinisira ang dapat sirain. Hinahanap ang mga munisyon. Nililibot ang mga bukas na lugar na may mga lagusan sila at tila meron sila. Sa loob ng mga palumpong at sa mga bundok, may mga nakatagong kuweba sila na nililibot nila at itinayo nila para sa sarili nila na parang mga underground na lungsod sa loob ng lugar. Nililinis iyon ng IDF, sinasamantala ang oras ngayon. Pero nauunawaan ng IDF na mananatili ito sa Timog Lebanon at sistematikong pupunta sa Hilaga. Ano nangyari nitong mga nakaraang araw,
sinabi nila sa mga bayan sa paligid ng Tyre na nasa hilagang kanlurang bahagi ng Timog Lebanon kung saan dumadaloy ang ilog Litani patungong dagat at umaabot sa dagat Mediteraneo. Ayon sa Biblia, isa iyon sa pinakamatandang daungan sa mundo at doon nagmula si Hiram ng Tyre. Tyre, tama. Kaya inanunsyo nila na kailangang lumikas ang mga bayan sa paligid ng Tyre ilang araw na ang nakalipas at nagsimula na ang pag-atake roon. Ibig sabihin nito, naghahanda ng IDF na lumipat mula Ras Bayada na nasa timog ng lugar na yon pahilaga papuntang Tyre. Sa tingin ko, sa loob ng 2 o 3 buwan, makokontrol ng IDF ang Tyre. Tingnan mo sa palagay ko at sigurado akong interesado ang Iran na painitin ang sitwasyon sa Lebanon ngayon. Nakikipag-usap at nakikipagnegosasyon ito sa Estados Unidos at malinaw na paulit-ulit nitong sinasabi na nais nitong isama ang Lebanon sa kasunduan doon. Batay sa balita, sinusubukan ng Israel na ihiwalay sila at sinasabi kay Pangulong Trump na hindi pwede. Mukhang alam ni Pangulong Trump na hindi pwedeng iwan ng Israel na may kaaway tulad ng Iran sa aming hilagang hangganan. Patuloy ang pagtulak ng Iran at paulit-ulit nila itong sinasabi. At para sa akin, mukhang umaasa sila na sa huli ay sasabihin ng US na ito na ang magiging dahilan ng pagkabigo ng negosasyon. Pagkatapos, maaring baliktarin nila ang sitwasyon at ibintang sa Israel ang pagsira ng negosasyon. Ano masasabi mo rito? Kaya una sa lahat, pag-usapan muna natin ang negosasyon sa Iran. Naririnig ko ang maraming usapan mula kay Ted Cruz hanggang sa bawat komentador sa Fox News at CNN sa Israel, sa ibang bansa at kahit saan na parang nawawala na si Trump at sumusuko siya sa negosasyon. Hindi ako sang-ayon. Para sa akin, pinamamahalaan ni Trump ang komplikadong negosasyon. May tweet siya noong 2020 na sinabing ang Iran ay di nanalo sa digmaan at di natalo sa negosasyon. Para sa mga Iranian, ang pangunahing layunin nila ay mabuhay. At gaya ng napag-usapan natin sa isa sa ating mga podcast, napakahirap magkaroon ng pagbabago ng rehimen sa isang bansa tulad ng Iran na may estrukturang rehimen na sa loob ng 40 taon ay matindi at marahas na kinokontrol ang kanilang populasyon. Sa tingin ko, pinamumunuan ni Trump ang negosasyon at mas malawak ang pananaw niya kaysa atin. Siya, dapat mong basahin ang The Art of the Deal kung saan nilalahad niya ang pag-iisip niya sa negosasyon. Ang katotohanan na hiniling niya sa Qatar at Saudi Arabia na sumali sa Abraham Accords ngayon, isa pa itong galaw sa loob ng negosasyon. Ang tanong kapag nakikipagnegosasyon ka ay, ang oras ba ay nasa panig mo o nasa panig ng kalaban? Sa maikling panahon, nasa panig ng Iran ang oras. Ngayon, nasa panig na ng Amerika ang oras at naayos na ang issue sa China. May midterm elections siya at sa tingin ko, sa mga iyon, hindi gaanong mahalaga ang nangyayari sa Iran maliban sa presyo ng gasolina. At sa huli, kailangan niyang magtagumpay sa isang banda. At ang issue doon ay ang kipot ng Hormuz lang. Yan ang pangunahing issue. Sa tingin ko, parang sidekick lang ang Lebanon at kasama lang sa agenda, hindi ito ang pangunahing issue. Ngayon, gusto pa rin ng mga Iranian na ipagpatuloy ang negosasyon. Oo ang sagot. Ngayon, Bakit? Kung tayo nagsasakal sa kanila sa ekonomiya, bakit pa sila interesado? Parang habang lumilipas ang bawat araw o linggo, lalo silang humihina. dahil ang tanong, may 2 banta ngayon sa rehimen ng Iran. May panloob na banta at panlabas na banta. Kaya kapag naisa katuparan mo na ang panlabas mong banta na ginawa natin kasama ang Amerika, nagbagsak tayo ng 12 ng libong toneladang mga munisyon sa lahat ng mahalaga sa Iran. Wala na silang natira at wala na ring mawawala sa kanila. Kaya wala talagang banta sa Iran ngayon, maliban sa isang banta ang wasakin ng mga sibilyang infrastruktura. Tubig, desalination, kuryente, enerhiya, tren, lahat ng sibilyang infrastruktura na magbabalik sa Iran sa panahon ng bato na hindi nila kayang muling itayo dahil wala silang kakayahang pinansyal na magre-resulta sa pag-aalsa ng mamamayan laban sa kanila. Ang orihinal na plano ay ang Amerika at Israel ay magsasagawa ng airstrike, isang operasyong militar, at pagkatapos ay mag-aalsa ang populasyon para pabagsakin ang gobyerno. Naging issue ang timing dahil nauna ang pag-aalsa ng populasyon bago magsimula ang operasyong militar, kaya nagbago ang sitwasyon.
At nung mga protesta nung Enero ng 2026, nawala sa kanila lahat ng liderato. 40,000 ang namatay. 40,000 ang nasugatan. Parang ganito sila. Tinatanggap nating tama ang mga numerong ito. Nawala ang liderato nila kaya walang tunay na panloob na banta. Kaya natapos ang kinetic operation nang walang anumang diplomatikong puwersang dumating at sumali mula sa loob. Kaya nitong mga linggo, sinubukan ni Trump na pasimulan ang pag-aaklas sa loob, papuntahin ang mga Kurds, ngunit nabigo dahil malakas at brutal ang rehimen. Wala itong pakialam at sarado ang internet. Wala tayong totoong impormasyon kung ano ang nangyayari sa loob at takot na takot sila roon. Kaya ang estratehiya ni Trump na yon ay sirain ang lahat ng infrastruktura at handa na ang IDF at militar ng Amerika para rito. Kaya mawawala sa kanilang rehimen dahil wala na silang natitira at magpoprotesta at mag-aaklas ang mga tao laban dito. Pagkatapos, gamit ang puwersa, sakupin ang kipot ng Hormuz. Ang mahinang bahagi ng bantang ito at alam yan ng mga Iranian ay ayaw ni Trump na maging katulad ni Bush. Ayaw niya magpadala ng sundalo sa lupa. Sa tingin ko, sa huli ay mapipilitan siyang magpadala ng tropang panlupa kahit man lang sa hilagang dauman ng kipot ng Hormuz, baka sa Karag Island. Pero hanggang dun lang yon, hindi papasok sa Iran para sakupin ang populasyon o kontrolin ang kahit anong bagay na ganon. Komplikado ito. Maraming tao sa lugar na yon. Pero merong pag-atake kagabi na kanilang ipinagtanggol mula sa mga unit ng hukbong dagat ng Iran na umatake. Tama. Mahalaga ring banggitin na inatake ng US ang mga missile site at mga bangka ng Iran na naglalagay ng mina. Kaya hindi ito isang deadlock sa ngayon. Isa itong pansamantalang tactical na paghinto para subukang ubusin ang diplomatikong paraan. Pero naglalaro ng laro si Trump. Sa Art of the Deal, laging pinagpapalit ang paggamit ng puwersya at pagiging magalang o diplomatiko at dinala niya ito sa mundo ng militar. Palagi kang may operasyong militar, klasikong digmaang militar, ang operasyong militar, at pagkatapos ay bumabalik sa diplomasya at ginagamit ang dalawang paraan. Pero sa isang punto, kailangan itong humantong sa isang desisyon. Kailan mo nakikita kung kailan mangyayari ang tipping point at ano ang magiging itsura nito sa digmaang ito? Pwede ka lang makipag-usap diplomatikong at gumamit ng bantang militar ng matagal. Kung hindi, magiging gera ng ubusan nito. Kaya ano at saan ang tipping point? Sa palagay ko, base sa pagkakakilala ko kay Trump, mangyayari ito sa di inaasahang oras. Sa pinaka hindi inaasahan. Mga paraan. Kaya sa tingin ko, habang nasa negosasyon, magkakaroon siya ng operasyon. Subukang muli, iniisip kung paano siya mag-isip sa sabihin na nating nakakagulat na sistema, parang hindi sistematikong paraan. Parang eksena sa Godfather kung saan siya ay nagiging Godfather at pinapapatay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Kaya ano kaya yon? Ika-4 ng Hulyo, isipin mo ang Venezuela. Siguro Parang ganon. Mula, may panganib doon. May panganib at inasahan ng lahat na mangyayari ito isang linggo matapos ang pagpupulong kay Xi Jinping. Pero tandaan, hindi lang Iran ang tinitingnan ni Trump. Tinitingnan ni Trump ang buong mundo. Ngayon, kailangan mong bigyan ng kredito si Trump. Inatake ni Trump ang Iran para itong Estados Unidos at UK na umatake kay Hitler noong 1936. Walang pampulitikang insentibo. Walang nakakaalam sa magiging epekto ng hindi pag-atake sa Iran at pagkakaroon ng rehimen na parang kay Hitler na may sandatang nuklear. Ito ang pinaka hindi popular na bagay na gawin, ang pinaka hindi popular na desisyon na maaring gawin ng isang presidente. Tama ang desisyong ito, taliwas sa sinasabi ng mga kalaban niya sa Amerika at Israel na gusto niyang palugurin ang lahat. Kabaligtaran, si Trump ay nagdesisyon ng matapang. Hindi ito magagawa kung wala kang plano at hindi nauunawaan ang kahinatnan at panganib. Ngayon, naniniwala akong si Trump sa nakaraang 4 na taon o nung simula ng termino ni Biden ay pinlano at pinaghandaan ito. Sinuri niya ito sa iba't ibang senaryo ng digmaan. Alam niya ang mga banta, kakayahan at pasensya. Naglabas si Mike Durat ng isang bagay na talagang interesante ngayon kung saan pinag-usapan niya kung ano ang magiging mga susi para magtagumpay si Trump sa ngayon.
at tinalakay niya ang tatlong mahahalagang bagay. Ang una ay dahil ang presidente, depende kung anong oras tayo tumingin sa Truth Social, ay nagsasabing ayon sa isang kasunduan, magkakaroon ng ilang konsesyon na ibibigay, pinansyal, ilang mga pinansyal na konsesyon. At sabi ni Mike Durant na kailangang ibigay yon bilang kapalit para sa mga napakalinaw na hakbang mula sa panig ng Iran. Iyon ang una. Ang ganap na paghihiwalay ng lahat ng kay-Iran. Mga proxy mula sa negosasyon para hindi na ito makakilos gamit ang mga proxy nito. At syempre, alam mo, ang usaping nuklear. Ang tanong ko ay kung posible ang kasunduan ngayon para sa susunod na 30 hanggang 60 araw at may paglalabas ng pondo. Ano ang dapat dalhin ng Iran sa negosasyon para patunayang seryoso sila at hindi lang ginagamit ito para muling magtayo? Dalawang bagay na kailangan ni Trump mula sa Iran. Buksan ang kipot ng Hormuz at alisin ang anumang nuclear na bahagi o materyales nuklear na mataas ang antas ng pagpapayaman na mayroon sila. Ito ang dalawang mahalagang punto na hindi bibitawan ni Trump. Hindi mahalaga ang iba pa. Sa tingin ko, sa mata ni Trump, hindi mahalaga ang iba pa. Maaring manatili ang rehimen. Makikita mo na binago niya sa kanyang mga tweet mula Iran patungong Islamikong rehimen ng Iran o Republika ng Iran. Mananatili sila ron. Hindi na sila aalis doon. Ngunit, ang kakulangan sa tubig at kuryente, pati na ang mga problemang pang-ekonomiya sa loob ng Iran ay nariyan na bago pa ang digmaan. Sinira nila, tulad ng 12-12 ng mga industrial na lugar na bahagi ng militar at nuclear na programa na nagdulot ng pagkawala ng 10,000 trabaho. Isa silang nabigong estado na sa huli ay babagsak din. Yan ang layunin ng kasunduan ni Trump, pahinaan sila hanggat maaari. Napakaliit ng mga konsesyon na ito. Kung layunin ay larawan ni Khamenei na may puting bandila, hindi iyon mangyayari. Kung ang pangarap ay magkaroon sa Gaza ng pamunuan na buhay pa ngayon na may puting bandila, hindi iyon kailanman mangyayari. Hindi rin iyon mangyayari sa Lebanon. Dalawang mahalagang punto, pagtanggal ng mga materyales nuklear at pagbubukas ng kipot ng Hormuz, pati pagtanggal ng opsyon na isara ito. Yan ang gusto ni Trump. Pangalawa, makukuha niya yon sa negosasyon kahit ano pa makuha nila. Malaki ang posibilidad na hindi nila kayang buuin muli ang kanilang sarili at magkakaroon din ng mga panloob na protesta sa kalaunan. Sa tingin mo ba dapat nang makontento ang Israel? Oo, sa tingin ko mula sa pananaw ng Israel, ang operasyon sa Iran noong Hunyo at ang Epic Fury ay ang pinakamagandang senaryo na maaaring isipin ng Israel tungkol sa digmaan laban sa Iran. Ngayon, balikan natin ang Oktubre 6, 2023. Kung isipin mo na ang Israel ay magsasagawa ng preemptive na pag-atake sa Iran, winawasak ang lahat ng pasilidad nuklear nito sa loob ng wala pang 12 araw. Na walang nasawi sa palig ng Israel at kakaunting mga rocket o ballistic missile ang umatake sa Israel na may kakaunting nasawi. Kumpara sa inaasahan, ito ay higit pa sa pangarap ng kahit sino. Kailangan nating maintindihan na ito ay mga katotohanan. Dahil sa laki ng tagumpay natin, inaasahan ng iba na mas marami pa, kaya parang sila ay Nasanay na sa tagumpay. tama. Ito ang issue. Iyon na ang pinakamagandang tagumpay. Sa pananaw ng Israel, pwedeng tapusin ang digmaan na yon. Sa totoo lang, hindi na laban ng Israel ito. Laban na ito ng Amerika, Iran at China. Kailangang buksan ang kipot ng Hormuz para makontrol ang pandaigdigang presyo ng langis sa panandaliang panahon para kay Trump. Iyon lang. Wala na sa laro ang Israel. Tutulong tayo sa Amerika kung kailangan nilang atakihin ang Iran, pero digmaan na nila ito ngayon. Sa tingin mo ba, may pagkilala sa Estados Unidos na ang Israel ay parang silangang panangga para sa Amerika na pumipigil sa ilang banta na makarating sa baybayin ng Estados Unidos? Sa tingin mo ba kinikilala o alam ba yan sa US? Depende kung saan sa US. Ang mga may sapat na kaalaman sa militar, Pentagon at gobyerno, tiyak na alam nila yan. Karamihan sa populasyon ay ignorante pagdating sa mga isayong geopolitical. Ang mga Amerikano, hindi sila interesado sa geopolitics. May dalawang karagatan sa magkabilang panig, kaya hindi sila gaanong kasali. Sabi nga dati, it's the economy, stupid, di ba?
Sa tingin ko, maling palagay na ituring ang Israel bilang pangunahing tagapagtanggol at frontline ng Amerika ngayon. Ipinagtatanggol ng Israel ang sarili. Kailangang maging isang maaasahang kaalyado ang Israel gaya ng sinabi ni Trump sa kanyang strategic paper. Ang Israel ay isang kaalyado laban sa mga banta sa buong mundo. At ang Amerika bilang sabihin na nating ang imperyo na namumuno sa mundo at kumakalaban sa alternatibong imperyo, ang China, at nagtatanggol sa mga rutang pangkalakalan. Sinusubukan ito makipagtulungan sa mga kaalyado, may mga hinihingi, pero ngayon, hindi na ito naghahanap ng kliyente kundi kaalyado. Ang Israel ang pinakamagaling na kaalyado ng Amerika. Sa tingin ko, sina Hegseth, Rubio, at maging si Trump ay hayagang pinag-uusapan at sinasabi yan. Kapag kinausap mo ang mga piloto ng Air Force at mga general ng operasyong ito, sinasabi nilang ito ang pinakamahusay na Air Force at militar na kasagupanan nila. Maraming aral mula sa kanilang karanasan at kakayahan. Kahit kaunti lang ang alam sa detalye, lampas sa inaasahan ang nagawa ng IDF sa operasyon. Walang nawala ng eroplanong may piloto ang IDF, ilan lang sa mga drone ang nawala. Nawalan ng Amerika ng 7 eroplano sa himpapawid at ilan pa sa lupa na mahalaga, pero maliit ito kumpara sa posibleng mangyari dahil pwede rin namang aksidente ang sanhi. Samantala, lumampas talagang Israel sa inaasahan. Inilalagay nito muli ang Israel sa estratehikong posisyon dahil sinumang gustong lumaban sa digmaan saan man sa mundo ay mangangailangan sa karanasang militar, kaalamang militar at industriyang militar ng Israel. Kaya anuman ang iniisip ng mga tao sa kalsada, sa kasamaang palad, kulang sila sa kaalaman. Pero ang mga tao sa Pentagon at ang mga gumagawa ng desisyon, hindi mahalaga kung anong gobyerno ang meron ka. Kung hindi ito isang progresibo at baliw na gobyerno sa Amerika, kailangan nitong makiisa sa Israel. Sinasabi ng punong ministro na gusto niyang bawasan ang pinansyal na tulong na ibinibigay sa Israel. Hayagan na itong usapin para sa susunod na 10 taon. Ang MOU ay Memorandum of Understanding na nagdadala ng mahigit $3 bilyong na tulong militar sa Israel na karaniwang ginagastos pabalik sa US at mga industriya nito. Malakay rin ang nakukuha ng Estados Unidos dahil sa Estados Unidos ginagawa ang pagmamanupaktura. Habang bumababa iyon sa parehong panahon, ano'n ibig sabihin kapag sinabi nating lalago ang pakikipag-partner? Ibig sabihin gusto nating maging mas hindi umaasa at mas maging katuwang. Anong itsura niyan? Una sa lahat, magbubukas ng mga base militar sa Israel. Base ng Amerika. Ang hukbong Amerikano ay nakabase sa iba't ibang panig ng mundo, mula South Korea hanggang Germany, mula Japan hanggang Italy, sa buong mundo, pati na rin sa Turkey, sa totoo lang. Israel lang ang walang base militar ng Amerika. Bakit kaya? Tandaan, iba noon ang relasyon ng Israel at Amerika kaysa ngayon. Ngayon, ang pagtatayo ng base militar sa isang bansa ay may dalawang panig. Dahil kung gusto mong tiyakin na kakampi mo ang isang bansa, maglalagay ka ng base ng sundalo doon. Qatar, Turkey, Emirates, Saudi Arabia. Hindi to lugar na pwede kang kampante. Ganyan ang tiwala ng Amerika sa Israel. Kaya di na kailangan ng base militar doon. Mas pinipili nitong makipag-usap sa ibang bansa. Dahil hindi mapagkatiwalaan ng hukbong sandatahan ng Saudi, mga sistemang pandepensa ng Emirates at Qatar, makikita mong ang tunay na ligtas sa gitnang silangan ay ang Israel. Gusto nilang ilipat ang mga base militar para gawing parang malaking aircraft carrier ang Israel. Nangyayari na ba yan? Hindi ko alam ang mga detalye pero naniniwala akong ganun na. Kung lalapag ka ngayon sa Israel, makikita mo mula sa eroplano ang mga 25 hanggang 35 eroplanong tanker na nakapark sa Ben Gurion Airport at mananatili pa roon ng ilang buwan. Ang Israel ay ligtas na kanlungan at kayang ipangtanggol ang mga kaalyado dito na di nagagawa ng ibang bansa sa gitnang silangan. Pag-usapan natin ang MOU. Ang isang bahagi ay nagbibigay tayo ng espasyo para sa US dito. Bilang bahagi ng pakikipagtulungan. Pero mas malalim pa doon. Ipinamalas ng Israel ang kanilang kakayahan sa intelihensya, mga sopistikadong estratehiya at kakayahan ng Air Force sa parang hindi inakala ng Amerika. Kahit na naiintindihan natin ang teknolohiya, ang Israeli F-35 ay ibang-iba talaga kumpara sa Amerikano.
Hinahap namin ang mga sistema. Parang mas magaling ang Israel sa teknolohiya at intelihensya kaysa Amerika. Kahit mas maganda ang pyesa ng Amerika. Mas mataas ang kakayahan natin sa Israel na gamitin ng mahusay ang mga bagay na ito. Kaya gagamitin ng Amerika ang Israel bilang kaalyado imbes na maging maingat na kliyente na sinasamantala lang kung kailan kailangan at isinasantabi kapag hindi na kailangan. Abot sa mas matibay na alyansa ang pakikipag-partner natin, kaya mas marami tayong magagawa ng sabay. Sa diplomasya, mas malalim pa ito. Ang pagiging kaalyado ay pagtutulungan sa estratehiya, gaya ng ginawa natin sa Iran. Sama-sama tayong lumalaban sa mga digmaan. Samantala, hindi kailanman ginawa ng Israel at hindi kailanman itinuring ng Amerika ang Israel bilang katuwang sa pakikipaglaban sa mga digmaan ito. Noong 1990, isa ng salakay ng Israel mula sa Iraq sa Desert Storm, sinabi nila sa amin na huwag sumali sa operasyon upang maiwasan ang pagbagsak ng koalisyon kasama ang mga bansang Arabo. Sa Afghanistan, kinuha nila ang kanilang mga kaalyado mula sa UK at Australia upang lumaban kasama nila. Hindi nila isinama ang Israel. Hindi kailanman naging bahagi ang Israel noon. Ngayon, mas malaki ang inaasahan na magiging bahagi sila ng ginagawa natin. Sa palagay ko, mas magiging mahalaga ang industriya ng militar ng Israel. Isa pang aspeto ay ang kawalang tatag sa politika ng Amerika. Kung ika-quote ko ang mga opisyal sa Israel, sabi nila, bilhin na lahat ng kaya mula Amerika ngayon. Dahil pagkatapos umalis ni Trump, hindi natin alam kung ano pa ang pwedeng mabili. Hindi lang ito tukol sa hindi pagtanggap ng pera mula Amerika na tiyak namang matatapos din. Di na natin mapagkakatiwalaan ang Amerika sa pagbenta ng produkto, armas o bala kung sakaling magkadigmaan. Isipin mo na lang na magkakaroon ng digmaan ng Israel at Ehipto sa loob ng 10 o 15 taon na inaakala kong mangyayari. Magkakaroon ng digmaan sa Ehipto dahil lumalakas ang Muslim Brotherhood at marami ring suliraning panloob sa Ehipto ang magtutulak sa kanila. Nagtatayo rin sila ng hukbo para sa lakayin ng Israel. At isang pangulo sa Estados Unidos na katulad ng estilo ni AOC. Kung gagawin natin, ila-lockdown nila ang mga F-35 mula sa malayo para di natin magamit laban sa mga progresibong kalokohan na ibinibintang sa Israel. Magagawa ba nila yon? Hindi sa mga F-35 ng Israel. Sige. Sige. Alam na ng publiko yan. Wala akong sinasabing bago. Pero kung susuriin mo ang mga isyong ito, oo, bahagi yan ng problema sa F-35. Magsisimula na ang Israel gumawa ng sariling mga platapormang panghimpapawid, mga kumpanyang gumagawa ng amunisyon at pabrika. Gagawin at kailangan natin yan. Dapat tayong maghanap ng ibang kaalyado. Sa palagay ko, mahalaga ang ugnayan ng Israel at India, lalo na't narito si Prime Minister Narendra Modi ng India noong araw ng pag-atake. At sa tingin ko, naipaalam sa kanya ang tungkol sa pag-atake na yon. Alam niya yon. At sa kabila nito, nagpasya pa rin siyang pumunta. Ito ay dahil, sabihin na natin, sa pagtanggap sa kung saang panig ng kasaysayan pinipili ng India na pumanig. Sa palagay ko, sa susunod na 10 o 15 taon, mas magiging estratehikong katuwang ng Israel ang India kaysa ngayon. Kakatapos ko lang ng Zoom call sa isang universidad sa India para bumuo ng tao-sa-taong ugnayan sa pagitan ng India at Israel dahil maganda na ang G2G namin. Kapwa. Tao sa tao. Meron tayong magandang relasyon ng gobyerno sa gobyerno. Meron tayong katamtamang relasyon ng negosyo sa negosyo. Pero wala talagang tunay na ugnayan ng mga tao sa pagitan ng mga bansa na dapat sana nating buuin hanggat maaari. Bahagi ito ng tanong na tinatalakay namin dito sa Chiru kasama ang National Security Fellows. Kung saan ako ay nagtapos. Salamat sa iyo. Ipinagmamalaki namin isa ka sa kanila. Pero tanong namin, sino ang magiging kaalyado ng Israel matapos ang 15 taon? Sino ang totoong maaasahan mong kaalyado ng Israel? Sige, sabihin natin ang bagong kanluran dahil tapos na ang Europa. Sabihin na natin ang biro namin sa Chiyot, ang United Kingdom, ang susunod na bansa na sasali sa Abraham Accords. Baka France muna, pero depende. Hayaan ko ang ating mga tagapanood, na pag-isipan yan. So sino kaya at anong mga pamantayan para sabihin na natin maging bahagi ang isang bansa ng alyansang ito? Sa tingin ko, sinusubukan naming ipaliwanag ito. Kaya may 4 kami, ginagawa pa ang mga tanong, pero dapat tumataas ang birth rate ng isang bansa dahil hindi mapagkakatiwalaan ang bansang bumabagsak ang demografiya.
Isang bansa na walang karamihan ng Muslim na tao or kahit malaking minorya. Isang bansang nauunawaan ang banta ng Muslim Brotherhood. Magandang kandidato ang Japan, Singapore at ibang matatag na bansa. Dapat talaga tayong magkaroon ng podcast kasamang isang tao na kausap mo sa India kung saan gagawa tayo ng three-way na podcast at kunin ang opinyon nila tungkol sa pambansang seguridad doon. Posible ba yon? Naniniwala ako. Kaya ako pag-usapan natin din kasama si So. Nakatuon ang Heyrut sa pagpapaunlad ng relasyon nila sa India. Sa intelektual na antas, natututo at bumubuo ng mga intelektual. Sa usaping intelektual, ano na ang nagawa mo tungkol dyan? Nagsimula na kaming makipag-ugnayan sa ilang universidad at think tank sa India para bumuo ng mga relasyong ito. Bibiyahe ako papuntang India sa lalong madaling panahon at magdadala rin ng ilang mga Indian at binubuo namin ang ugnayang ito at sinisikap magdaos ng isang kumperensya ng magkasama. Tinitingnan namin kung paano palalalimin ang relasyon sa hinaharap, hindi lang sa kasalukuyang gobyerno, kundi pati sa mga susunod at hindi lang ito tungkol sa India. Kung susuriin ang pamantayan, mauunawaan ang banta ng Islam at ang pangangailangan ng demograpikong katatagan. Para mamuhunan dyan, kailangan mong maintindihan ang halaga ng relihiyon sa bansa mo. Ang mga secular na bansa tulad ng Europa na tinalikuran ng Diyos ay nawala ng moral na dahilan para sa pambansang estado at may sarili silang kultura. Kaya kailangan mong magkaroon ng isang estado na malalim ang pagkakaugat sa moral nitong pagkakakilanlan. Iyan ang ikaapat na haligi, ang magkaroon ng kakayahan at moral na katwiran na ipagtanggol ang sarili. Iyan ang problema ng mundo ngayon. Iilan lang ang mga bansang may kakayahan at malinaw na moralidad na ipaglaban ang sarili nila, bukod sa mga radikal na bansang jihadi na gustong sakupin at wasakin ang iba. Konti lang ang bansang kayang gawin yon. Abangan natin ang mangyayari sa Brazil pagkatapos ng eleksyon dahil posibleng maging ganong bansa rin ang Brazil at kung anong gagawin ni Javier Milei sa Argentina. May ilang bansa sa silangang Europa, pero ang tanong ay, nasaan ang kanluraning mundo na pabor sa kalayaan? Isa itong mahalagang pamantayan para sa mga bansang nais mapabilang dito, ang pagiging pabor sa kalayaan. Singapore, kailangan mong tingnan. At ang mundo ay papunta na sa direksyong yon. At parang napakagandang tanong yan. Huling tanong. Tinalakay natin ang moral na linaw at kakayahan sa pakikidigma at pagtatanggol sa sarili. Ikaw mismo ay nakatagdang bumalik sa reserve duty, bumalik sa digmaan. Ito na ang, ilang beses ka na bang na-deploy sa serbisyo sa puntong ito? Di ko na mabilang pero umabot na ako sa 400 araw. Okay, marami na yon. Ibig ko sabihin, talagang marami na yon. At ikaw pa ang namamahala at nagpapatakbo ng isa sa pinakamahalagang think tank at sentrong akademiko sa Israel. Papunta ka raw sa Hilaga. Ano sa tingin mo mangyayari at kailan? Ano ang inaasahan mong realidad? Kaya sa dulo ng taon, inaasahan na tatawagin akong bumalik sa Hilaga. Saan mo sa tingin ikaw mapupunta kapag tinawag ka na papuntang Hilaga? Hindi ko talaga alam kung saan kami ilalagay. Pero kung susubukan kong ipaliwanag kung saan patungo ang digmaan, sabihin na nating may posibilidad na ang unit ko o isang unit ng IDF ay magiging isang tumatakbong gulong. Para nakikita ko ang IDF na papunta at kumukontrol sa Hilaga, lalo na sa Ilog Litani bilang hangganan ng Israel. Sa palagay ko, aabot din doon ang IDF at hindi titigil ang digmaan. Hindi ko nakikita na susuko ang IDF at aatras pabalik sa orihinal na hangganan. Hindi ko rin nakikitang susuko ang Hezbollah. Ang pagkakatigil ng labanan ay kailangang mangyari sa loob ng Israel. O ang tigil putukan, ang totoong tigil putukan, hindi yung bagong sinasabi lang sa talumpate, ay mangyayari kapag nakapwesto ang Israel sa Ilog Litani. Ang Ilog Litani, baka pati ang hilagang bahagi nito, tulad ng hilaga ng Ilog Litani sa ilang lugar. Wasakin na tumatras, pero magkaroon ng malinaw na hangganan sa pagitan ng Israel at Lebanon hanggang sa magpasya ang Hezbollah na sumuko. Amiad, lagi kong ginagamit ang halimbawa mo na para bang tumitingin tayo sa isang makitid na straw. Pakiramdam ko tuwing kausap ka namin, nadadala rin ako at parang nagkakawatak-watak ang straw. Umaatras tayo para makita ang buo. Tinitingnan natin ang kabuang larawan ng mga kahangahangang pangyayari sa gitnang silangan, ang natatanging katayuan ng Israel at ang mga hamon sa hinaharap. Salamat sa iyong pananaw at ambag. Inaasahan kong makabalik ka dito, posible may kasama kang katapat mula India kapag naayos natin ito. Gagawin namin ang aming makakaya. Salamat sa muling paganyaya sa akin. Ikaw rin, salamat.